Hello mga classmate, ako nga pala si Gab, isang 38 years old na medyo puti-puti na rin ang buhok. Pero eto, balik estudyante na naman tayo. Bago nga pala tayo umalis ng Pilipinas, ating tikman muna sa huling sandali ang ating pagkain. Eto, bumili muna ako ng Boss Coffee na Mocha Cafe. At Jamaica na creamy spinach. Ginamit ko na ang nalalabing peso bill ko at masarap naman. Pero yung kape, matapang. Sanay kasi ang dila ko sa 3-in-1. At eto, matapos nating kumain ay diretso na tayo sa eroplano. 8 oras ang biyahe papuntang Biringan City, Brisbane, Australia pala, para lumipat sa panibagong eroplano pa Auckland. At dahil matagal ang biyahe, kumain muna tayo. Ito ay libre kasama na sa ticket. Patatas, chicken at broccoli. May kasamang kape, puding na basa at pandesal. Tikman natin ang lasa kung quality. Bagamat hindi ako expert sa food, ibibigay ko ang taste bilang Pinoy. Unahin ang chicken. Malambot, malinamnam, pero mas masarap pa din ang adobo ni Mrs. Subukan naman natin ang tinapay. Isawsaw sa kape at kagatin, dahil ito'y kultura natin. At ito na nga, lasang pandesal pa din. Kagat uli sa manok. At subukan naman natin ang puding na basa. Mapapangibit ka sa tamis. Instant diabetes. Sumilip na nga lang tayo sa labas at ating masdan ang mga bulak, mga ulap. Diba ang ganda? Parang ang ating mga pangarap. At ito, lakad na naman tayo paglipat ng eroplano. Ito'y papunta na sa Auckland at may libre pa din pagkain. Pero hindi ko na binidyo dahil patatas na naman. Talagang nawawala na ang kanin habang papalayo sa Pilipinas. Sumilip na nga lang tayo sa bintana para ating mamasdan ang magandang kalangitan. At ito, nakalanding na tayo. Magtanong tayo sa lokal kung nasa New Zealand na tayo. Nasa New Zealand na ba ako? What? Ay! Is this New Zealand? Yes! Kia ora, unang salitang iyong matututunan. Welcome to Auckland daw. At eto, nandito na tayo sa ating accommodation. 350 New Zealand dollar per 2 weeks, all in na. Hindi pa ako masyado nakakapag-ayos dahil kararating ko pa lang. At eto mga dala ko. Siyempre kape. Noodles at mga kape ulit. Dahil addict tayo sa kape.
At syempre para sa mga gustong magtodo tipid muna tulad ko, bumili ako ng 30 worth of 1 month supply ng Mr. Squirrel na instant rice na may flavoring sa ulam. Shirataki rice daw sabi ng batchmate ko sa testa. Kaya ginaya ko siya para makasurvive habang wala pa tayong part-time. Nagdala na rin ako ng kalendaryo dahil mas gusto ko yung nakikitang pisikal ang petsa kaysa sa cellphone. At ito ang page natin kung saan nga ako nag-upload ng mga buhay-buhay dito sa New Zealand as personal experience. At dito na naman nakalagay ang mga survival kits. Ito naman ang lagayan ng jacket, bibili pa ako ng hanger. At ito naman ang orasan ko. Ito naman ang banyo. Mahamog ang salamin dahil naligo ako kanina. Ito pala ang saksakan. Nagdala ako ng extension para sa mga electric gadget natin sa Pinas. Tapos nilagyan ko ng tamang socket para sa New Zealand. Ito naman ang neighborhood ng bahay. Dito nga pala, hindi ka na mamumroblema sa tubig dahil tap water lang, drinkable na. Hindi lasang kalawang, malinis, lasang tubig ng Jollibee. At sa mga first timer gaya ko, mahirap mag-adjust ang katawan sa oras dito.
4 na oras ang lamang natin sa Pinas. Kaya sa mga kausap natin sa Pinas ay gising pa sila. Tapos kailangan na nating matulog dahil hating gabi na pala. Goodbye na, tutulog na ako. Tinapay sa umaga, basta may kape, solve na. Tipid-tipid muna, higpitan ng tali sa tiyan habang wala pang income. Masarap magpaaraw sa umaga pag taglamig. At ang lunch ay spicy beef rice. Just add hot water. May water label sa loob, then seal it for 12 minutes. After 12 minutes, step 1, buksan. Step 2, ipakita sa audience. Step 3, lagyan ng seasonings. Ikaw talaga, mahilig ka talaga sa manghang. Step 4, ipakita ulit sa audience. Step 5, is-seal. Step 6, kalugin. Step 7, haluin. Step 8, kainin. Sabayan pa ng kape. Solve na.